showbiz fanatics, Catherine Bernardo, abay pinag-aasawa na. And isa sa mga pinaglalaban ni Miss Catherine sa kanyang ex-boyfriend, nakuha palagian ninyong panonood at pagsubaybay sa ating pong mga updates. So, sa isang post nga po ni Miss Catherine Bernardo kung saan finlex ni Miss Catherine ang lahat ng kanyang mga putahe, kung saan isa si Alden Richards sa mga napusuan at pumuso sa kanyang mga niluluto araw-araw sa kanila pong taping ng HLG. Kasi po si Miss Catherine talagang yung mga niluluto niya very personalized dahil syempre 'di ba parang meron siyang tinatawag na sinusunod na diet. So, umabot na nga sa mahigit kalahating milyon ang pumuso sa cooking post ni Catherine Bernardo sa Instagram. Shinare nga ng kapamilya actress ang mga litrato ng kanyang pagluluto at mga nilutong pagkain habang pahinga sila sa shooting movie nila ni Alden Richards na Hello Love Again sa Canada. Sa ipa ng isang caption, just another update, nobody asked for food edition. Sa dulo ng kanyang carousel post ay ang video ng isang lalaking naghihiwa ng steak na hula ng ibang netizen ay si Alden Richards. So, picture pa nga lang ay nakakatakam na ang mga pagkaing niluluto at hinahain nga ni Kat. Kaya naman, ang daming netizen ang humanga sa kanyang cooking skills. Malay natin, diba, hindi lang pinopost si Miss Catherine Bernardo, baka nag-aral din siya ng culinary para po talagang gumaling siya magluto. Kasi during those times parang nag-heal siya, nagmo-move forward siya dun sa sakit na naranasan niya. Ito talaga yung palagi niyang ginagawa na lagi niyang pinopost po sa kanyang IG. Isa nga sa mga pinuso ang komento ay galing kay Miss Ami Austria na nagsasabing, pwede ka nang mag-asa, galing mo magluto na. At Bernadette ko, pwede ka na mag-asawa, love you. May mga nag-post naman sa dating Twitter or X na mukha naghahanda na sikat sa pag-asawa at ilan sa mga sa kanila ay siniship siya kay Alden. Grabe talaga mag-conclude, ano? Ito po yung ilan sa mga reaksyon ng ilang mga netizen. Pero, let's talk about this one. Noong last November 30, 2023, naglabas ang Inquirer ng mga abogado di umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay nag-uusap-usap na patungkol po dun sa kanilang parang joint business, ano? And for that, dahil dun sa na balita ng paghiwalay po nila, may mga business pala talaga sila na joint po sila. And for that, dahil dyan, syempre dahil po sa paghiwalay nila at nagkakaroon patuloy sila ng means of communication or talagang totally pinutol na ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang komunikasyon dito kay Mr. Daniel Padilla, kasi according sa mga news, yung abogado nga ni Miss Catherine ang nakikipag-usap para po dun sa mga business ventures nila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. At ngayong araw nga, ay totally nabawi na nga or parang pinakita po dito at ibinalita ng isa sa mga pinagkakatiwalaang news outlet na ang negosyo po ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla ay totally hiwalay na. So, hindi lang pala silang hiwalay totally. So, ito lang po yung nangangahulugan talaga na tama talaga yung sinasabi ni Miss Catherine that there's no coming back but only moving forward. Tuluyan ng nilayasan ni Catherine Bernardo ang baby nila ni Daniel Padilla. Baby kung ituring ni Catherine at Daniel ang kauna-unahan nilang business venture together na Barbero Blues. Isa nga siya or isa ako sa mga kasamang bumuo, sabi doon, nang nasabing mall-based barbershop na yun. Ako ang natasang maghanap or eto pong taong itong naghanap na magagaling na barbero na inapprove naman daw di umano nila Katniel at iba pang owners dito gaya ni na Mami Min Bernardo, Carla Estrada at iba pa. So, nagsilbing PR manager din ang ilan ng binuksan ng unang branch Barbero Blues noong October 26, 2019 sa Daebla SM North EDSA ay hawak na rin na ng Katniel ang unang business ni Kat at ng kanyang pamilya. So, binuksan na po nila yung meron pong panibagong cut nails si Miss Catherine Bernardo, diba? Na inihatid po namin sa inyo na parang yun po yung pang third. So, lahat ng cut nails is talagang parang social silang dalawa kasama si Mami May and Carla. But finally, ay hiwalay na nga. Kumbaga parang sinoli na ni Miss Catherine Bernardo yung shares ng Padilla. During pandemic ay naglagay nga ng malaking board up tarpaulin sa dalawang magkabilang
magkatabing unit sa Ayala Malls, Market. Ito yung streamer sa tinakip sa ginagawang unit at announcement na rin na magbubuksan shop sa mall, cut nails, salon and spa at barbero. Blues ang nakalagay sa nasabing board up. Kaya gano'n na lang ang pagkagulat ng mga mall goers at Katniel fans nang tanggalin ang board up nilang bagong hair salon. Pala ang binuksan ng pamilya Bernardo at hindi na ang Barbero Blues. So ibig sabihin even yung kanilang business name pinalitan na rin. From Barbero Blues pinalitan na siya ng Katniel Nails Salon and Spa. Kaya gano'n na lang ang pagkagulat ng ilan. So ibig sabihin totally nabawi na nga or totally hiwalay na nga ang ilan sa mga business ventures po nila. Pero as of this moment wala na tayo nakikitang Barbero Blues eh. Hindi lang natin alam kung sino ba yung mas malaki ang inilagay o parang ininvest dun po sa nasabing investment. Binuksan na rin sa publiko ng weekend ang Wellness Place second floor ng Market. Ang pang-5 na pala yun. Pang-5 branch ng Kat Nails at ang katabi nitong New Look Hair Studio Barbershop, bagong business ni Kat kung hindi nagsara ang Katniel SM Lord Edsa, SM Rosario Cavite at Ayala Cloverleaf Mall ay pang-siyam na branch na dapat itong binuksang branch sa Taguig City. Nasad naman ang ibang mga fans dahil sa hiwalayan ni Catherine at Daniel ay nadamay pati ang mga business ventures ng dalawa. Siguro better na rin to para makamove on na rin ang dating magkasintahan at ang kanilang pamilya. Kaya naman from our team kino-congratulate natin si Catherine at ang kanyang Hatang Bernardo family because finally ay meron silang panibagong business. So sa dami po ng mga businesses po nilang together ay unti-unti or parang nabawi na or talagang totally tinanggalan na ng karapatan ni Miss Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa nasabing mga businesses. So, ganoon talaga eh. Kaya hindi po talaga appropriate na porkit ganun kayo katagal na nagsama bilang mag-boyfriend at girlfriend, eh kailangan sosyo na kayo sa isang negosyo. Minsan pa ngayon pa yung nagiging dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng misunderstanding na nauuwi sa hiwalayan. So, ito po ay napakalaking lesson ito para kay Miss Kat. Kung magkakaroon po siya ng panibago niyang relasyon, make it a point na talagang hiwalay yung kanyang business at yung kanyang personal na buhay. Picture.